Magkaiba tayo ng sitwasyon sa buhay. Yung iba sa atin ay meron ng trabaho at kumikita ng sapat na halaga. Yung iba naman ay nag-uumpisa pa lang sa kanilang career. Yung iba ay meron ng naiipon at meron na ring negosyo. Samantalang yung iba naman ay merong utang na binabayaran. Pero kahit magkaiba tayo ng sitwasyon, magkapareho lang tayo ng goal. At yun ay magkaroon ng maginhawang pamumuhay at malayo sa stress na dulot sa kawalan ng pera. Kung gusto mong makamit ang iyong financial goals pero wala kang ideya kung saan at paano magsimula, isang bagay lang ang kailangan mong paglaanan ng atensyon at ang bagay na yun ay ang maging wais sa paghawak ng pera. Huwag mo munang isipin kung paano i-increase ang iyong income kung nagsisimula ka pa lang. Kailangan mo munang unahin ang pagbuo ng disiplina sa mabuting paghawak ng iyong pera. Ang disiplina na tinutukoy ko dito ay ang hindi paggastos ng katumbas sa iyong income, ang paggawa ng monthly budget para mabomonitor mo ang iyong spending pattern at ang habit ng pag-iipon muna bago gumastos. Marami sa atin ay na-underestimate ang mga maliliit na bagay. Hindi tayo nag-iipon dahil maliit lang ang ating kinikita. Nangungutang tayo dahil maliit lang naman ang monthly payments at interest. Pero ang hindi lang natin alam, ang mga maliliit na bagay kapag pinagsama-sama ay kayang magbigay ng malaking impact. Kung iniipon mo ang 30% ng iyong income, marahil ay hindi mo pa ito maa-appreciate sa ngayon. Pero kung palagi mo itong ginagawa sa loob ng 10 taon, malaking tulong ang kaya nitong ibigay sa iyo. Kaya kung gusto mong maayos ang iyong sitwasyon sa kapirahan, huwag mong maliitin ang mga simpleng bagay. Kahit pakiramdam mo na mabagal ang iyong pagunlad at parang wala namang nangyayari, magtiwala ka lang at magpatuloy sa iyong nasimulan. Kaya naman sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang 7 hakbang sa pagyaman. Ang topic natin ngayon ay hango sa konseptong pinasikat ng personal finance expert na si Dave Ramsey. Ito ang kanyang tinatawag na 7 baby steps. Ang goal dito ay para masolusyonan ang iyong problema sa kaperahan para mabayaran mo ang iyong mga utang, makapag-ipon ka ng pera, at higit sa lahat, para ikaw ay yumaman. Step 1. Mag-ipon ka ng 50,000 pesos bilang panimula sa iyong emergency fund. Sa panahon ng emergency, wala nang mas mahalaga pa sa pera. Pera magsisilbing tulay sa solusyon ng iyong problema. Kaya bago pa dumating ang isang sakuna, napakabuting handa ka at meron ka ng perang na itatabi. Ang 50,000 pesos ay hindi para sa entertainment o para bumili ng bagong iPhone. Ang perang ito ay nakalaan lamang sa panahon ng emergency. Kung sakaling nabutas ang bubong ng inyong bahay at kailangan na ito mayusin, madadamit mo ang small percentage ng iyong 50,000 pesos. Kung sakaling nagkasakit ka naman at kailangan mong magpa-check up sa doktor at bumili ng gamot, matutulungan ka ng iyong 50,000 pesos na malayo sa pagkakaroon ng utang. Alam ko na hindi masyadong malaki ang 50,000 pesos sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, pero malaking tulong na ang kayang ibigay ng halagang ito. Kaya naiintindihan ko kung bakit ito ang unang suggestion ni Dave Ramsey sa kanyang 7 baby steps. Maraming paraan kung paano makapag-ipon ng 50,000 pesos, at isa na sa mga epektibong paraan ay ang paggawa ng budget. Dahil ang katotohanan, hindi ka makakapag-ipon kung gumagastos ka ng katumbas sa iyong income. Mas mainam na ihinto mo o i-minimize ang paggastos sa mga maliliit na bagay. Maghanap ka rin ng ekstra mapagkikitaan at mag-stick ka lang sa iyong budget. Ang dahilan kung bakit karamihan sa mga taong nagtatagumpay sa pag-iipon ay gumagawa ng budget, yun ay para meron silang awareness sa mga bagay na kanilang pinagagastusan at para mabigyan din nila ng proteksyon ang kanilang ipon. Kapag nakaipon ka na ng 50,000 pesos, kailangan mo namang malaman ang solusyon sa isang bagay na madalas pinoproblema ng karamihan. Step 2. Bayaran mo lahat ng iyong utang. Hindi lahat ng utang ay magkapareho. Merong mga utang na makakatulong sa atin na bumuo ng asset at meron namang mga utang na lalong nagpapahirap sa atin. Ito ang pinagkaiba sa good debt at bad debt. Ang mga mayayaman ay gumagamit ng good debt. Nanghihiram sila ng pera sa mga lender at bangko para gawing kapital sa kanilang negosyo. Ang kagandahan sa ganitong uri ng utang ay meron itong tax advantage, mababa lang ang interest at mabubuo mo rin ang iyong asset na kayang magbigay sa iyo ng income sa hinaharap. Samantalang ang bad debt naman ay utang na walang maitutulong sa growth ng iyong finances. Ito yung uri ng utang na ginagamit para mag-consume o mag-acquire ng liabilities. Kaya kung conscious ka na sa masamang epekto ng consumer debt at gusto mo na itong mabayaran lahat, merong epektibong method si Dave Ramsey kung paano mo ito malulutas. Ang method na ito ay tinatawag niya na debt snowball. Meron itong 4 na steps na kailangan mong sundin para magamit mo ito na maayos. Ang unang step ay arrange mo lahat ng iyong utang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki at huwag mo munang alalahanin ang interest ng mga ito. Halimbawa, meron kang utang sa credit card na 10,000 pesos, sa iyong kapatid o kamag-anak na 20,000 pesos, at sa car loan na 100,000 pesos. Pagkatapos mong ilista lahat ng iyong utang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking halaga, ay bayaran mo lahat ito ng minimum buwan-buwan. Halimbawa, kung ang minimum monthly payment ng iyong credit card loan ay 2,000 pesos, sa family loan naman ay 3,000 pesos at sa car loan ay 5,000 pesos, kailangan mo lang sundin ang minimum na pagbabayad sa mga ito, maliban sa una mong utang.
Step 3 sa snowball method ay dagdagan mo ang iyong minimum na bayad sa iyong pinakamaliit na utang hanggang sa mabayaran mo na ito. Sa halip na magbabayad ka lang ng 2,000 pesos buwan-buwan sa iyong credit card loan, dagdagan mo ito ng 2,000 pesos kung maaari. Ito ang una mong kalaban kaya kailangan mo ito matalo agad. Consistency ang kailangan mo para magtagumpay. At ang pang-apat na step sa snowball method ay gamitin mo ang parehong minimum payment sa dati mong utang at idagdag mo ito sa susunod. Ito ang ibig kong sabihin. Kahit nabayaran mo na ang iyong utang sa credit card, kailangan mo magkunwari na nagbabayad ka pa rin dito at idagdag mo ang parehong monthly payment sa pagbabayad ng iyong family loan. At ulitin mo lang ang parehong proseso hanggang sa mabayaran mo na lahat ng iyong utang. Alam nating lahat kung gaano kabigat sa pakiramdam ang magkaroon ng malaking utang. Kaya kung nabayaran mo na ito lahat gamit ang snowball method, handa ka nang gawin ang step 3 ng ating baby steps.